Ba't daw mga pamangkin magmano kayo? Hey, this is your tito, his tito, her tito, to tito, her tito, sa tito, her tito, to tito, everyone, Tito Vince, ayan. Maangas na intro! Ayan! Bored ngayon ang buntis ko na partner. Sabi niya sa akin, ayaw daw niya mag-phone, ayaw daw niya mag-gadgets, or kung ano-ano. Ayoko din ng TV. Yes, ayaw niya ng TV. Ang gusto niyang bonding ngayon ay mag-bonding kami ng words. Sabi mo, you want to talk? Sabi mo? Oo. Ako kasi lagi akong ganun eh. Kaya ito yung cards. Pangalan niya ay Couple Reconnect. Deeper Conversation. Ngayon ang gagawin na. Uy, gulat ako. Ngayon ang... Oo, nakakatakot. Patay mo na kayo sa TV. Patay mo nga yung TV na yan. yung mga trailer eh. Kaya ayoko ng TV. Gulat ako. Okay. Ito yung mga cards. Nasanay ako hindi umaharap sa camera. Pag reality show. Oo. Parang i-upload ka sa YouTube mo habang nag-uusap tayo. Yes. And gusto talaga namin itong gawin. Lagi lang kami naantok. Kasi naniniwala kami na this will make us a better parent. Yes, ang oily ng mukha ko. Love will keep us alive. Okay, game. Goals and dreams, couple reconnect. Ito. Una. Tell your partner about when you saw them excited last. How did that make you feel? Kailan kita huling nakitang na-excite ka, nung naramdaman ko? Ito lang. Nung nalaman mong ilang weeks na si Tyrone, excited ka na lumabas siya. Ako naman nung kailan lang din. Nandiyan na yung NBA 2025 mo. Ako naramdaman ko noon, syempre masaya. Nakinabahan din ako. Na-excite ka na kinakabahan, di ba? Ako din. Lalo akong kinabahan kasi papalapit na ng papalapit. Papalapit! Yung araw na si Tyrone palabas na. Birthday. Ito naman, do act and experiment kasi pa-iba-iba siya. Act as if you're a stand-up comedian. Now make your partner laugh. Wala na. Tapos ka agad sa akin. Ikaw din eh. Itignan lang kita eh. Copycat. Imitate your partner's looks. Angry. Ako? Kung paano ka magalit? Gagayahin kita. Gagayahin mo ako. Gagayahin kita. Pagkagalit ka, gawa ganito ko. Talaga? Di ba? Ikaw, alam pagalit ka? Hindi ko alam paano mo nagagawa yun, pero mas sumisingkit yung mata mo. Mas yung mga gano'n, no? Hindi, wala kang ginagawa, pero mas sumisingkit yung mata mo ng kusa. Ganun siya. Wala kang gagawin facial expression, pero mas ganun siya. Seductive. Seductive? Kumikindat ka eh. Ganun ka eh. Ikaw din eh. Kumikindat ako? Pero seductive. Jowa kasi ka eh. Ay! Ano ko? Yung yung ayaw mo ipakita pero halata sa mata mo. Oo, gano'n. Nasasarapan yun eh. Seductive ba yun? Hindi, yung pag nagyayaya or okay. Yung nakahalata sa mata mo na gusto mo, gano'n. Okay. Happy. Wala? Ubus naman sa atin, paano tayo mag-imasay? What problematic behavior patterns did you pick up from your family that you do not wish to repeat with your children? Problematic behavior? Yung ano ba po pag sinabi mong problematic behavior? Basta sa tingin mo lang, kahit wala namang maling sagot eh. Problematic behavior? Siguro yung nag-iwanan. Hindi, problematic behavior mo na namanan mo sa kanila. Ay. Na ayaw mo nang ma-repeat sa bata na mas feeling mo Makimkim. Makimkim? Yung hindi agad naglalabas pero anong-ano na yung loob. Yung maganda yung siya, yung mag-express siya. Pero wag sobra. May kumbaga careful pa din. Kasi ako sobra ako, di ba? So, bigla na lang akong di makahinga. Mga ganun. Ako naman yung galit. Mainitin ulo. Mainitin Oo, ulo. Mula sobra. sa lolo ko, hanggang sa parents, hanggang sa kami. Mainitin ang ulo. No? Ayoko maging ganun si Tyrone at saka si Tyrone. Next. What are some non-negotiable values to teach our kids? Pares tayong bobo. Pares tayong bobo eh. What are some other values? Ayun, may explanation pa sa baba. Ano ang non-negotiable values na tuturo mo sa bata? Ano naman ang other values or principles o non-negotiable na pwede mong sa kids mo? Kumbaga, ang point dito, yung non-negotiable. Hindi na mag-uusapan. Wala ka ng wala kang request, Tyrone, wala kang suggestion, Yun lang yun.
Tsaka itas negotiable naman yung isa. Non-negotiable. Ako para sa akin yung non-negotiable natin is yung ano. Ang hirap eh. Non-negotiable. Is mag-aaral ka. May mga estudyante kasi na Mag-aral ka in a way na mag-aaral ka. itapusin niya yung hanggang high school, hanggang ganito. Oo. Nasa sa kanya kung gusto niya mag-college. Oo, yun nga yung gusto ko sabihin. Yun yung negotiable. Yun. Para sa akin din eh. Oo. Same tayo. Kasi ang iniisip ko nga ngayon, sige mag-aral ka, pero kung magka-college ka, nasa sa'yo na yun. Yun nga, pero yung high school, kasi alam mo, hindi mo alam ang generation ngayon. Diba? So, ang para sa akin, may mga magulang kasi na, hindi niya na kaya. High school pa lang, parang, di ba, medyo, sa, sige, stop muna siya. Ayoko, walang stop to. Tapusin mo yung high school mo. Maganda kahit high school, no? Oo. Pero syempre, masusuko pa rin mag-college pa din siya. Tapusin niya pa din. Susuporta pa rin tayo. Pero nasa sa kanya pa rin yung kung gusto niya. Yes. Para sa non-negotiable, alam mo screen time. Negotiable din natin yun. Same siya eh. Oo. Pero yung pinaka-non-negotiable, isipin mo. Non-negotiable. Hindi siya pwede magka-jowa. Hanggat hindi siya nagkakatrabaho. Non-negotiable ko yun kay Tyrone. Negotiable ko sa kanya. Pwede ka naman buntis, basta may trabaho ka na. Hindi, ang ko sa kanya is, negotiable ko sa kanya, magiging malaya ka. Hindi ka sobrang sasakalin, pag-ibigyan ka, mga field trip, support, sige, mga program sa school, outing with the friends, pero walang overnight. Kahit si Tyrone? Wala. Hindi, baka doon makabuntis yun, no? Hindi, hinigpitan mo din. Ha? Hinigpitan mo din. Hindi mo pinag-overnight eh. Hindi talaga, agad hindi siya 18, walang gano'n. Okay. Ano, gusto mo matay siya, walang overnight? Pwede. Alam ko pag-iisipin mo yung mamaya na may isip Oo ka, eh. pero Non-negotiable eh. Ano nga naman kasi, no? Ang dami namin ganito ni Tyrone niya ngayon. Hindi ko maisip kung ano yung non-negotiable. Okay. Siguro yung, wag maging bastos. Hindi, alam mo na yung matik na yun. Hindi. Kaya mamaya na. Go. Ito, goal focus. Tama. Teach me how to doggy. Teach each other something new today. Alam mo akong bagong Hindi, wag. pwede sa buntis. Wag yung ganun. Joke lang. Naka-bedrest ka. Ayan. Pang-bed rest nga yun, sinasabi. Walang, Papahinga lang ako ng ganun. walang keme na safe pang bedrest sa buntis. Ano ba? Teach ngayon? Turuan kita? Nang something na alam mo ba, parang ganun. Kahit anong learning, kahit kwento, kahit lesson. Lipat-lipat anggulo. Kasi doon, anggulo. Ikaw, ano kaya mo turo sa akin ng something new today? May natutunan ako. Ano? Alam mo ba, di ba sinasabi nila na the most depressed na mga tao daw ay yung mga taong comedian. Di ba? So, pag sinasabi nila sa'yo na ang masayahin tong tao, siguro malungkot to. Di ba? Alam mo ba na may taong nagsabi ng, bakit ako tinatanong nyo? Bakit hindi tanongin yung parents ko? Kasi, ang mga tao na komedyante, na nakakatawa, na natural, galing sila sa sitwasyon na hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa. And tayo bilang mga bata, pag pinanganak tayo sa mundong to, ang purpose mo sa utak mo is, how will I survive this? Di ba? Paano ako makaka-survive? Paano mangyayari to? Paano ko sila mapiplease? And more on kapag kang tao, masayahin ka, jolly ka, natural clown ka, it's because you have depressed parents. Sa'yo sila kumukuha ng happiness. So, ikaw na people pleaser, nagiging ganun ka. Depressed parents ba yung magulang ko? Oo eh. Hindi sila happy. Kaya ikaw, to survive, naging ganun yung character mo. Hindi, actually, si mama ko, komedyante din, yung nakakatawa din. Pero syempre, sa mga pinagdaanan niya sa buhay, na-depressed din siya. Eh, ako, may matuturo ko sa'yo something today. Ano? Alam mo ba, na kapag... Wala akong maturo. Wala akong maturo. History ba? History? Kahit ano. Hindi gumagana yung mga ko ngayon Inaanto ka na? Turo mo ko ng isa lang. Wala. Wala talaga akong maisip. Ito na lang. Sino ang ang dakilang lumpo? Ha? Sino yun? Kalimutan ko yan. Andres Bonifacio? Hindi. Siya ang ama. Sino ba sinatanong mo? Anak ba? Hindi. Sinong bayani ng Pilipinas ang tinaguri ang dakilang lumpo? Si Righteous One.
Ako doon nakita ko yung flip-top kanina. Hindi si Righteous One. Sino? Ba't Righteous One? Nakatahimik si Righteous One eh. Nanonood kasi ako ng flip-top na nakaraan. Sino ba? Kaya Polinario Mabini. Oo nga pala. Kala ko painter yun. Hindi, ang painter sila. Juan Luna. Mga ganun. Si Leonardo. Ang layo mo na sa Pinas tsaka sa ano. Leonardo da Vinci. Painter din yun, oo. Turuan mo nga kasi ako. Ba't mo ako tinatanong? Ang sabi dito, turuan mo ako. Tanga. Alam mo? Ano yung tuturo ko sa'yo? Alam mo ba na ang Ninja Turtles ay inspired sa mga painters? Yun. Alam mo naman pala eh. Paano? Yung painter, pinunta yung turtle. Ano ba? Hindi! Nag-drawing siya ng ano. Di ba, 4 yung Ninja Turtles? Si Leonardo, si Rafael, Donatello, tsaka si Michelangelo. Lahat yan? Lahat yun painters. Painter, Oo. okay. Inspired. Oo nga, doon sila kinuha. Okay. Gets mo na? Okay. Wala akong maturo sa'yo. 5:35 na ng umaga, so wala pa tayong tulog kung ano pinagsasasabi natin dito. O game, ano pa? Card. Kuha ka. What could another couple learn from us? Naging kupal. Wag mo kang betlog. Hindi Meron tayo sa atin ng ibang meron. Yung ginagawa natin na minsan nag-uusap tayo hindi mag-couple, nag-uusap tayo bilang magtropa. Magkaibigan, mag-best. Magkaibigan, mag-best friend, bilang member, bilang leader. Oo. Yeah? Kumbaga nahahati natin yung Oo. Ito ka today. Mm-mm. Ito ka lang this time. Pwede yun. Tapos kapag kami mga suggestions or mga ideas, ito, Tony, kakausapin kita bilang member, ha? O kaya, ito, Tony, kakausapin kita bilang best friend, walang jowa. Ganun ka din sa akin. Oo. Di ba? Kakausapin Tangina kita. sa trabaho, di ba? Bilang leader. Tangina kanina, Vince, ganito mo ako. Trabaho yun. Ganun. May ganun tayo. So proud of us. Apil. What is the most meaningful thing I ever said to you? Pinaka-meaningful? Meaningful. Deserve ko maging tatay. Meaningful yun, di ba? Yun. Ikaw naman. Deserve mo maging nanay. Hindi. Ang pinaka-meaningful na sinabi mo sa akin, para sa akin yung tinanong mo ko. Paano tinanong kita? Mula noon kasi, ganun ka na eh. Tapos hanggang ngayon, ganun ka. Kaya pag ganun, nadadali mo ako na maging malambot sa'yo. Okay. Ano yun? Tulad ng? Nung getting to know pa lang tayo, tinanong mo ako, ano kaya makakapagpakapit sa isang relasyon? Tapos ngayon naman, one time nag-away tayo nakaraan. Ano magagawa ko para maayos itong problema? Hindi kasi ako natatanong ng ganun eh. Hindi ka natatanong? Oo, hindi ako natatanong ng ganun. Lagi akong nasasabayan ng, hindi kasi ganito yun. Lagi explanation, pero hindi ako natatanong na, paano ka mag-stay? Anong solusyon? Paano natin aayusin to? Anong magagawa ko para maging okay ka na? Oo. Yun. Yun yung para sa akin pinaka-meaningful na, para sa akin yung pinaka-meaningful na sinabi mo sa akin. Yung tanungin mo ako. Okay. Meaningful nga naman. Haba! Ask your partner, how long would you want to work? When would you want to plan retirement in your life? Oo nga, hanggang kailan tayo Tatlo to eh. What would retirement look like for you? Doon muna tayo. How long would you want to work? Magtrabaho. Feeling ko hanggat buhay. No? Hanggat kaya. Pero wala tayong silat ng ganun. Hindi tayo ng ganung usapan na, by the age of 45, stop na tayo or 50 Wala nga tayong usapang ganun. Wala tayo nun, no? Wala. Ano sa tingin mo ang itsura ng retirement natin? Feeling ko nata-travel kasi tayo nun. Travel, bukod sa travel, yung natin, di ba yung sa How I Met yung front porch? Oo. Yung nandyan tayo, tapos nakikita mo si Tyrone niya, tapos successful lahat. Yun yung magandang, para sa akin yung yun yung retirement, magandang retirement na titignan eh. Lahat stable. Lahat stable, nasa front porch, lahat nag-uusap-usap, matatandaan na, tignan mo yung anak ko, tignan mo si ganito, laki na, may trabaho na din. Yung ganun, successful. Gets mo? Mga lolo at lola tayo na, independent. Hindi natin i-stallboy ng mga anak at apo natin para maalagaan tayo. Kasi kaya natin. Yes. Kung natin to, ito na lang yung isang nag-iisang nakabulat-lat eh. What can I do to make you laugh more? Ay, wala na to eh. Wala na. Lagi naman ako natatawa ni Jowa eh. Mababaliw pa ako lalo pag
Ay, ito magandang tanong. Ano? What? Ayan, What did a lot more? What did parenting teach us? Oh, Oh my God. di ba? Napakagandang tanong yan, Wa. Oo. Para sa akin, what did parenting teach us? Wala na lang eh. Ang dami. Sobra, alam mo yon. Parang last time lang, di ba yung sa may episode tayo na yung about kay Tyronia at kay Aaron na problema. Di ba medyo hindi tayo nagkatugma, pero ang ending, siguro natututo tayo. Ang hirap eh. Gets kita, pero para sa akin, siguro yung tinuruan niya ako na may purpose ang buhay. Kasi, pag bata ka, wala kang guide. Ba't ka nasa mundong to? Binuhay ka lang. Kailangan magtrabaho. Kailangan mo na mag-survive. Ganun na lang. Pero yung may purpose siya. May dahilan siya. May meaning siya. Maganda siya. Minsan pangit siya. Alam mo yon. Alam mo yung minsan may kasabihan kasi di ba na, bakit ka ba nabubuhay? Di ba para maging masaya? Oo. Which is mali. Bakit ka ba nabubuhay? Anong purpose? What if the meaning of life is not just to be happy, but to feel all, everything? To feel the pain, the sacrifice, the fun, the enjoyment, di ba? Kasi lahat maramdaman mo. Totoo. Parang yun yung life. Kasi lahat maramdaman ko nung may Tyrone yan eh. Nagka-purpose. Ganun. Ang ganda ng sagot. Thank Ako, you. Thank you po. Give me star. Ako siguro, depende muna ako sa parenting, syempre, kay Tyrone niya. So, wala pa si Tyrone eh. Syempre yan, kay Ika, sa mga nakakabata dito. Hindi siya kawa, kahit wala pa si Tyrone, sobrang parent ka sa kanya. Okay. From the day na nagtatry pa lang tayo magka-Tyrone. Ang naturo sa akin ng parenting is, kung paano ko mas paninindigan yung bawat salita ko. Let's say, for example, tinuruan ko si Ika at si Tyrone niya na, pag may nakita na kayong kalat dyan, kahit hindi kayo yung nagkalat, pulutin nyo na, tapon nyo na. Ngayon, syempre, kailangan mo mag-set ng example eh. Paano kapag nakita nila akong dinaanan ko lang yung kalat? Si daddy naman, parang kailangan gawin mo din yung sinasabi mo. Kailangan mo maging set ng example ng matindi. Kasi dati, nung natuturo ako, dapat ganito, dapat ganito. Pero ako rin yung isang, di ba? Pasaway. Number 1 dito sa bahay, yan, ihini birthday. Laging iniiwasan ni Tyrone niya, ni Ika, madalas. So, syempre ako, punasan ko yan. Kailangan ko mag-set na example eh. Tsaka madulas ka rin, di ba? Ganun siya, Wa. Yun yung tinuro sa akin, pagiging parent. Mas panindigan mo yung salita mo. Maging set of example ka talaga. Yun nga yung sinasabi nila, act what you preach. Think before you speak. Think before you ink. Tattoo pala. Think before you eat. Okay. As your partner, how do you feel validated by me? Do you think that I value you and your time? Oo naman. Do you feel validated by me? Oo. Feeling mo binavalidate ko ng feel mo? Oo naman. May time lang ngayon na sa pagbubuntis mo, syempre. Adjust talaga. Kasi syempre, ang buntis, halo-halong emosyon. Tsaka, aminin naman natin, syempre, pagkabuntis ka, gusto mo, yung, ikaw ang alagaan. Syempre, may dala-dala kayo, di ba? Pero, binavalidate mo feelings ko. Hindi mo, pagkagalit na galit ka nang invalidate kay bilang partner mo, ha? Pero, kasi ako na emotion. Pag kalmado ka na, nag-accept ka ng, ganun ba, jowa, pasensya ka na. Hindi ka ng pasensya sa akin, eh. Nag-validate mo ako, sobra. Ikaw, nag-validate mo ako. Sa tingin ko, madalas hindi. Baka ipalo ko sa iyo yung electric. Baka gusto mo ipalo ko sa iyo yung electric pan dyan. Sobrang binavalidate mo yung feelings. Wala na akong masabi dyan, kundi, ikaw ko. Wala na akong masabi dyan, kundi, alam mo na yan. Mula una pa lang, kahit hindi pa tayo, ganun ka na talaga. Di may mga moment naman na nai-invalidate ko din yung feelings mo, tsaka yung ikaw. Hindi ko naramdaman. Oh, thank you. Hindi ko talaga naramdaman. As in, palagi. Feeling ko palagi. Minsan lang parang na-busy ka, tapos gano'n lang. Pero lagi yun. What is the funniest thing you did this week? Funniest thing? Na ginawa natin this week? Wala pa, kasi kakalabas lang natin ng hospital eh. Ako yung ginawa ko sa'yo sa Ay! Sarata ko yung wallpaper na sa cellphone niya, yung sa likod.
Ginanong ko, pinakita ko Oo yung nga, oo nga. Tsaka yung minessage mo ako. Oo. Gusto mo may paglaplapan sa buntis. Ano, ay, may nagawa akong pa-listing ngayong week. Pumiyok ako ngayon lang. Ngayon lang. Yun. Ito. Tawa. Positive communication. Share recent examples of times when you talked with warmth and endearment with each other. Nung nakaraan, yung nagdedesisyon tayo kung papalike sa ba like ako. it. Totoo. No? Oh, yun din yung akin. Recent examples. Ang dami natin ganito. Tapos niyayakap mo ako pag kinakausap mo ako, sinasayaw mo ako, kahit walang tugtog. Actually, marami tayong ganito, hindi lang talaga nabibidyoan eh. Di ba? Kaya pag i-replay nga to CCTV na to, dami niyan. Puro pagmamahal sa kwarto na to. What do our children or close friends say they admire the most about us? Yung ina-admire nila sa atin. Oo, Ano? anak natin, ng friends Kaya natin pasayahin yung sarili tayong dalawa lang. Oo, kaya natin. Isa rin tayong mundo eh. Oo. Alam mo yung kahit Hindi natin kailangan ng Taro family, ng pero niya, ng para sumaya. Oo, lagi Kasi, tayong di ba kahit sa isang party, maiwan tayong dalawa, Kaya patatawa natin. tayo eh. Oo, Gets mo? Kasi may mga partner na pag nasa ibang area sila, ilang sila. Di normal kapag kunyari tayo, nasa big event tayo, hindi naman tayo magwawalan dalawa eh. Hindi tayo magwawala. Pero kaya natin kaya natin maging ganun. Mapapakita natin yung sino tayo eh. may entertain natin isa't isa, tayo lang. Kasi may ibang partner na. Mag-aaway talaga sila pag walang ibang tao. Oo. Kailangan silang gabayan, kailangan silang samahan, kasi wala lang, hindi na sila magkasundo. Feeling ko naman yun yung ina-admire sa atin, yung ano eh. Tsaka kung Di si Tyro niya, di ba? Ina-admire niya yung relasyon natin. nakaganon kasi, ba't kayo natatawa? Ganon to minsan. Wala lang. Wala, masaya lang kami. Ganon. Para sa'yo yun din, di ba? Para Hindi sa talaga akin. talaga. Maano tayo, maganon tayo. Kaya natin. Hindi tayo bored. Okay. If we could... Ano ba? If we could watch the story of our relationship as a movie, what would inspire us about it? Ang hirap na ito eh. Ang daming movies. Alam mo, ano lang title ng movie natin? Ganun na lang, mas simple. Yung story ng relasyon natin. Ano? 12 rounds. Ako siguro ang mainit na salamin sa sasakyan. Jowa. Hindi, di ba? Dapat tayo, yung para pang Viva Max yung natin, yung title natin, wa. Saplot. Ang saplot ni Manoy. Kaya ang gilagin ni Tony Marie. Hindi. Ano mo naman mag-isip? Ano nga? Ang bakat na banig sa tuhod. Parang mas I go for ang ngalay na tuhod ni Tito Vince sa GAC. Uy, clear mo, baka isipin nila GAC na bilihan. GAC na kotse. Kotse nga. May isipin nila sa mismong store ginawa. Tangina. Dami ba nung pa? Ang title natin, wa? Ano ba? Yung English na lang yung para social. Yung nasa harap mo na naghahanap ka pa ng iba. There's in front of you but you look everywhere else. The movie. Yung sinasabi niya ng mga Pinoy, hindi matatanda na, ano ba yun? Yung sinasabi mo? Naghanap ka pa ng iba, nasa harap mo na pala. Yung Why did you find everybody else? It's in front of you. Excuse me. Yung tumingin ka pa sa iba, nasa harap mo na pala? Ayun. Ganun. You look from everywhere, but yet there's in front of you. Pwede naman Tagalog na lang eh. Ayun na lang. Yun na dati lang yung relasyon natin. Ang haba ng title, tangina. Pwede namang nasa harap mo na. Yun na lang. Parang kanta, nasa harap mo na. Okay. In front of you. By your In front of you. And later, At you the go back. behind me. Okay. Ask your partner, what is your favorite sensual memory from when we were dating? Ano yung sensual ba? How can we recreate it more often? Sensual, di ba? Ganon. Hindi sexual eh. Pero siguro sensual, alam mo na. May sense. May sense to eh. Ang hirap eh. Pero kunwari na lang. Ay! Yung pagkakaintindi ko, yun na lang. Jowa eh. What advice on sex and romance would you want to give your spouse or partner? Totoo lang para sa akin yung ganyan romance, sex, wala. Hindi lang talaga natin magawa ngayon. Yung mga costume, yung mga ganito, yung mga ganyan. Kasi, na-busy, tsaka ngayon buntis ka.
Saka bawal. Pero nagagawa naman natin kasi yun. Ako sa totoo lang, tinanong ako dito, di ba, kung magbibigay ako ng advice sa'yo. Pero ang natatawa kasi ako, pag may na-advise ako sa'yo, ginagawa mo siya agad. Gusto ko ganito, gagawin mo siya kaagad. Alam ba ganito dapat, gagawin mo siya kaagad. So parang, nasabi ko na lahat sa'yo, tapos ginagawa mo naman. Ano to? Di ba? Take 5. Enjoy silence with your partner for the next 5 minutes. Baka makatulog tayo. Ano yung timer? Mag-timer ka. Huwag na 5 minutes, kahit ano lang, mga 30 seconds. Hindi ko. Sorry. Mga 30 seconds lang. Ingay ng ice maker? Hayaan mo na, ikaw yung maingay eh. Silence nga daw eh. Natatawa ako. Ang hirap po. Ayoko ng take 5. Ayoko ng ganyan. Oo na nga, sige na. Tatawa din ako eh. Okay, next. Pay attention to the words that you use to communicate with your partner. Are there things you say that are hurtful? Yeah, masakit ako magsalita. Masakit akong... Hindi ka masakit magsalita, Hindi kasi, syempre, napipigilan. So may mga nasa utak mo na hindi mapigilan? Hindi, ibig ko sabihin, napipigilan in a way na, sa bagay, hindi nga kasi ako ganun. Hindi ka masakit magsalita. Alam mo saan ka masakit? Sa action. Pag hindi mo sinasadya yung sinasabi mo. Yung mga Alam mo na yung mga away natin na gano'n. Yung biglang, kunyari, napapansin ako, say, wait lang sandali, may ginagawa lang ako. So, pakiramdam ko hindi ako importante yun, mga hindi sinasadya yun. Napaka-insensitive, parang gano'n. If I ask you to do something now that would make you lose track of time, what would you do? Ikaw malamang PlayStation. Ako, series. Ganun ba yun? Oo, yun lang naman What? track of time eh. Make you lose track of time. Yun lang naman, kilala natin isa't isa dyan. Okay, next. How? Hindi ko dapat magbasa dito eh. How do you deal with your anger? How do you deal with your partner's anger? What needs a change? Ako, how do I deal with my anger? Ilabas, isigaw. Sabihin kung ba't ako galit. Pangalawa, paano ako mag-deal sa galit ni jowa? Kalmado ako dapat. At hayaan kitang ikaw naman yung galit. Kasi minsan lang, tsaka ayoko nang galit ka, di ba? What needs to change ako? Kailangan kong kumalma. Kailangan ko, natatakot ako mag-pills ulit. Yung hormones ulit, yun yung feeling kong, di ba, kaya sinasabi ko sa ayoko na mag-pills, ayoko na mag-ano. Yung hormonal change mo kasi. Kasi baka mamaya kapag ka nangyari kasing, minsan lang naman ako magalit eh. Ganun yung pananaw mo. Baka mamaya kasi pag may ganun ka. Nagsabay na, kahit minsan lang ako mag-ganon, yung dating sa'yo. Tangina, bakit ka galit? Gets mo? Di ba, sabi ko nga sa'yo, nung di na ako nakadayan pills, hindi na masama ugali ko. Di ba? Natuwa ka lang sa akin. Parang ang fresh lang hindi mainit ulo nito parang ganun. Paano ako mag-deal sa galit ko? Wala, kumakalma lang talaga ako. Inelixil. Nasanay ako ng ganun eh. Nasanay ako ng pagkagalit na. Pero dati naglalabas ako, nagsisisigaw ako. Ngayon, parang siguro sa bigat na lang din ng kasalanan. Pagka ako na sinaktan ka, yun, hindi ko na sure kung makokontrol ko yung galit ko. Pero pagka, yung nangyari sa atin last time, nasanggi yung side mirror natin. Diba? Nagsabi lang ako doon na, boss, next time mag-ingat ka. Tapos, tinaas ko na yung bintana. Umalis na tayo. Tapos, sabi ba, nagigigil ako kasi baka mamaya may sira yung side mirror natin. Okay na sa side mirror natin. Wala naman sira. Buti nga wala. Okay, buti. Kasi di ba gumanon talaga? Ngayon ko lang nalaman na wala pa lang sira yung side mirror. Wala naman. Inihilik sale talaga. Ako, paano ko i-handle naman yung galit ni jowa? Hinahayaan ko siya maglawas. Ito yung yung namimiss ng ibang tao eh. Di ba yung sa mga comments sa reality show natin? Ang tanga mo, Vince, kapag si Tony galit, awakan mo, yakapin mo. Bobo kayo. Parang kayo yung bobo. Kasi kilala niyo ba yung partner ko? Siyempre, kilala ko yung partner ko nga eh. Si Tony, pagkagalit yan, ayaw niya nang hinahawakan siya agad. Pag naglalabas siya ng sigaw niya, puta ka na, huwag mo hawakan. Lalo na siyang papalag eh. Kung ang ginagawa ko, hinahayaan ko siya. Hindi ko siya sasabayan, hindi ko siya papatulan. Pagkakalmado na siya, doon namin pag-uusapan. Ganon. Doon ko sasabihin kung ano ba yung naging mali din niya, bakit siya naging ganon, or kung ano yung solusyon para hindi na maulit yung mga ganong bagay. Di ba, Wa? Di marami pa, ayoko magmalinis, marami rin namang moment na napatulan kita, di ba? Yung
nag-post ka sa FB single ka na. Oo, yun, di ba? Pinatulang kita nun, di ba? Pinapatulang kita, pinagtatanggol ko yung sarili ko. Pero parang, once in a blue moon kasi yung pagpatol eh. Napunong-puno ka na kasi din talaga, parang diba? ganun. Sunod time na yun, sunod-sunod problema natin, di ba? Which hobbies of mine would you like to participate in and which ones you'd rather not? Ako, feeling ko sa pag-PS5 mo, hindi ako makikisali. Hindi ako nag-enjoy masyado talaga sa games. Yung hobby, Parang saglit lang ako, parang okay lang, tatry ko isang beses, dalawa. Sagad mo na sa buong buhay natin yung 10. Buong buhay na. Pero hindi ko talaga siya gagawin na sasamahan kita. Feeling ko kasi waste of time siya. Pero, nire-respeto ko na nag-enjoy ka doon. Tulad ng pag-enjoy ko sa ibang bagay. Ang sasali naman ako sa'yo, siguro sa sa sayaw. Hindi ko hobby yung sayaw eh. Buhay ko yan. Yun, sa pagsasayaw. Ikaw? Ano bang hobby mo, Wa? Hobby ko? Ano bang hobby ko? Volleyball. Hindi yung ginagawa mo ngayon. Actually, wala na kasi ako nagagawang hobby ko eh. Uy. No? Parang puro work na lang ako. Yun na nga eh. Puro trabaho. Ang hobby mo gumastos? Hindi ko talaga gagayahin yun. Oh my God, oo nga, no? Ang hobby mo, shopping talaga. Yun ang hobby mo ngayon, di ba? Maglakad-lakad, lumabas na. Kumain sa mga gusto mong restaurant. Parang yun na lang yung hobby mo talaga eh. Kumain sa gusto kong restaurant, wala nga ako masyadong alam na restaurant. Uy, yung mga masasarap. Sanggip lang. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga restaurant na gusto mo eh. Hindi man tayo bayad eh. Hindi yung tapat sa dental natin. Yon, tapos Naglukoy akong bigla sa sabaw nila ngayon. Meron pa. Yung croquetas ng... Flores. Ako, yung akin. Dami mong gusto eh. Walang din naman hobbies yun eh. Hindi, parang yun na nga lang kasi nagiging hobbies mo. Kasi puro ka trabaho eh. Naglalaro ka sa iPad. Minsan ginagawa natin together. Ay! Alam ko na kung anong hobby mo. Magsulat sa iPad. Hindi ko na nga ginagawa ngayon. Gets mo? Ngayon buntis ka, hobby mo umihi. Wala. Wala talaga, puro ka work. Ano nga yung sasamahan mo ko? Ano yung Sa trabaho ka sa samahan. Wala, no? Boring ko. Balancing nga lang tayo. Pwede magtrabaho ka, maglalaro lang ako. Iihi ako. Uy, puro ba ako laro ngayon? Totoo. Kasi buntis ka eh. Pero pag back to work na, wala na yan. I know. Hindi, happy nga ako na nag-enjoy ka lang dyan. Para kang bata eh. Sinasama mo lang ako eh. Siyempre, tagal kong pinangarap. Sayang naman yung long post ko, di ba? Ask your partner, are you satisfied with how much we have traveled this year? What would you like to change? Ako hindi pa. Ako din, hindi. Parang kulang na kulang talaga yung travel talaga natin. Ilan pa lang Hindi bansa? Hindi lang travel sa bansa. Travel pa lang sa Pinas. Sobrang nakukulangan ako. What more ibang bansa? As in, sobra. Nakukulangan ka ba sa haba ng Commonwealth? Yung haba ng traffic yan, solve ako dyan. Talaga po kayo nakina. Pero yung haba nung mag-travel na, wala, mag-travel tayo pagkapanganak ko. Oo, totoo. No? What would you like to change? Kailangan mag-travel more. Yeah, kailangan Pero kailangan ng pera. Okay yung mag-travel eh. Dali lang yan. Paano? Yung pang-travel, yun yung mahirap. Yun yung kikitain mo eh. Alam mo ano kailangan mag-change para makapag-travel tayo na madami? Ano? Huwag natin maging goal na mag-shopping kada bansa. Hindi kasi natin mag-shopping sa ibang bansa eh. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Mag-iset ka ng example. Mga ganun. Kasi kada punta ng bansa, sino nag-iaya ng mall? Ikaw lang. The rest, sige, wag na mag-mall. Okay lang. Hindi, ayaw ko sa relasyon natin. Feeling ko sayang itong mga cards na to. Mag-break na lang tayo. Ay, ayusin mo. Ilan na lang to? Tatlo na lang to. Last 4. Ako naman. If you won $1 million today, what portion of this amount will you spend? And what portion will you invest? $1 million. Ibig sabihin niya, 1 million lang. $1 million lang. Dollars eh. Kaya nga kahit na, $1 million, So, which is 1 million. Convert mo sa peso yung $1 million, 50M ata. Parang gano'n lang. 50M, something ganun, di ba? Iniswa, ang dami mo magagawa dun. Kagasusin ko to. Siguro kagasusin ko dun $1 million lang. Di talaga ako
Hindi talaga. Hindi ko sigurado sa'yo. Pakyo ka. Hindi, bilang bahay. 1 million. Ay, kasi kaya magkano ka kasi mo pa nagka-50 million tayo. Depende sa'yo. Ikaw ang boss eh. Ikaw ang ano natin sa pera eh. Bebo, ikaw ang boss, ulol. Teka to. Pakyo ka sa ako yung boss pagdating sa, gaganon ka. Gaganon ako. Pero, Ang desisyon, maglaland sa'yo. Pero ipilit mo yung mga bagay-bagay. Hindi ko itinatanggi. Ipipilit ko talaga. Oh. Pero pag sinabi mong no, no. Ikaw ang maglaland ng yes or no sa atin sa pere. Gets mo? O kapag ako kunyari, gusto kong bilhin lahat ng Travis Scott na Jordan 1 kahit paparating pa lang or kahit hindi pa nare-release. Yes, pag sinabi mong yes, bibilin ko. Pero pag sinabi mong no, edi no. Ikaw, walang abiso ko. Pagka, bumili. Ganun ba? Ano? Next na nga. Hindi, sige. Di pa ako tapos. Magkano gagastusin ko? Sa 50M? Ang ina, magwawaldas ako ng 20 million. Tapos 30 million na lang matitira? Alam mo sa ako dadalhin 30M? Saan? Gagastusin ko din. Wala lang. Kaya dapat ako yung... Wala lang in-invest. Kaya gets mo? Hindi, joke lang. Kung anong gusto mong pag-investan. Support lang. Support talaga. Lagi naman nandun pag sa pera. Sipa na naman siya, may. Pero gusto ko rin magka-business, syempre, ng ako. Tag 25. Is prioritizing self-care selfish? Para sa akin, hindi. Kasi pag prioritize mo yung self-care, makakapag-provide ka para sa iba. Makakatulong ka para sa iba. Lagi siya nagsisimula sa sarili mo. Sarili talaga. But, ayoko mag-deny, there are many times na parang tulad nito. Nagigilty ako. Nagigilty ako minsan na uunahin ko yung sarili ko. Nagigilty ako minsan na... Hindi maiiwasan na isang taong matulungin yun eh. Yung mag-guilty ka na piliin mo naman yung sarili mo. Pero ang daming tao sa paligid mo na nagsasabi na yun sa'yo. Tony, ganyan, piliin mo naman yung sarili mo. Layo ka, ganito, piliin mo yung sarili mo. Pero ikaw bilang nasanay kang tumulong, na parang naging part na mo. Yung pala hobby mo, tumulong. Puro katrabaho kasi nga, ang hobby mo, tumulong magbigay. Akala ko ang hobby ko, tsupa. ang ano na sinasabi ko yun. Hindi. Joke lang. Hobby mo tumulong. Totoo yun ba? Hanap tayo ng hobby mo. Yun na pala. Pero nga, tinulungan kita. Gets mo? Ano yan? Normal na nararamdaman ng isang taong matulungin talaga yan. Pag pinili niya na yung sarili niya na... Pag pinili niya na yung sarili niya, may guilt. Hindi ko natulungan si ganito. Kailangan ko lumayo. Gets mo? Okay lang yun. You are an incredible couple. You have excellent dynamics. Genuinely compliment each other for taking this time to focus on your relationship today. Do act and experiment to eh. So ano ulit gagawin? Mag-compliment tayo sa isa't isa. Thank you, jowa, kasi pinili mong makipagtsikahan sa akin ng bonding ng ganito. Kaysa maglaro ka. Kasi usually yung ibang partner, usually lalaki. Parang GC, ang napag-usapan na lahat. Sa ko 4 years na tayo na parang may tayo, gano'n. Nagka-something tayo. Kaya nga to reconnect eh. Di ba, ano ang lagi kong sinasabi sa'yo kahit una pala na naliligaw ako? Mami, mahilig ako may pag-usap Mahilig akong kumonekta. Pagka feeling ko parang papaputol na yung PC or something, usap tayo. Lagi akong papalapit. Ayoko kasi nang papala yung problema. Kasi nadala na ako paano ako iwan. Yung abandonment issue na yan, kaysa kimkimin mo, ikaw na yung sumulusyon. Kasi kaysa ibalik mo pa yung panahon na, huwag mo ako iwan. Ikaw na sumulusyon. Kaya mahilig ako makikonnect. Di ba sinabi ko na sa ito? Kaya kahit anong yaya mo ng usap sa akin, kahit anong ginagawa ko, okay lang. Post, ganyan, ganito, okay lang. Hindi ka nang sasawa na kausapin ako, no? Para kang baklang kaibigan. Kasi nga bakla naman talaga ako. Hindi, napansin mo, nung nagkaroon ako ng ikaw, parang okay lang sa akin na walat ko yung mga friends kong bading. Dati hindi ko kaya mabuhay nang wala sila. Kasi sila yung laging, mahilig ako makinig sa kanila, mahilig sila makinig sa akin. Tingnan mo na dumating ka, di ba? Parang nabawasan na. I mean, mahirap pa din naman. Super mga love ko, pero hindi ko na sila yung pinupush na lagi kong kasama, hindi na ako nigdi sa kanila.
Siguro ano rin, nakaganda rin na ano ko, laging one of the boys noon. Nakikisali ako sa usapan ng... Siguro nakadagdag din yun na puro babae nasa paligid ko eh. One of the girls. One of the girls pala. Sorry. One of the girls. Kasi lola ko, kasama ko, mga kapatid kong babae. Diba? Tita ko, mama ko, more on, dalawa lang kami ng pinsan ko noon. Tapos, pagkakulitan, bardagulan, lalaki. Pero ang mga nakakausap mo talaga ng heart-to-heart talk, babae. Ako, lahat ng kaibigan kong babae noon, iyakan, advicean, parang more on sa babae ko na ano eh. Pero kapag usapang lalaki na, iba din yun. Iba din yun. Mas more on lang talagang nakakausap mo ng pangmalaliman babae. Ganun siya. Siguro meron din effect yun sa kung paano ako ngayon. Malalim talaga ang babae. Di ba? Sinabi mo sa akin, di ba? Lalim mo na. Okay, last one. What is your idea of perfect wedding anniversary celebration? Hindi naman tayo kasal eh. Siguro ano na yung idea natin sa wedding? Di ba gusto natin ano? Sabi mo gusto mo ano, garden or beach? Dati nga gusto ko yun kasi nga may mga friends akong bading, so sila makapag-gown. Alam mo, nagigilty ako na hindi sila makakapag-gown kasi pag simbahan, bawal sila mag-gown. Bawal ba yun? Bawal. Kasi bading sila eh. Yun ako nalulungkot. Pero naisip ko, lalo na ngayon, na wala yung mga friend kong bading, naisip ko, pwede namang mas unahin ko din yung gusto mo na sa altar talaga ako iharap. Dumidepende ka kasi sa sinabi ko. Kasi, mapamangkin ako kasi, sinabi ko kay Jowa, para sa akin siyempre noon pa, para sa akin ang kasal, sacred talaga eh, di ba? Tsaka na ang pinaka parang, hindi naman ang talagang traditional, yung ikakasal ka sa simbahan talaga, di ba? Kaya lumaki akong ganun yung pananaw ko. Pero sabi ko naman sa kanya, open naman ako eh, kung gusto mo ng beach wedding, garden wedding, wala naman problema eh, di ba? Kasi, pero gusto ko pa din na ibigay sa'yo yun. Na-realize ko, tigyan mo, consider ko sa kanila, hindi ko na sila kasama. Kayo ba talaga kasi ako ikakasal sa'yo? So, kung gusto mo talaga ng altar, ba't hindi ko ibigay sa'yo? paano? Tignan mo, wala na sila. Hindi naman sila tropa natin, bading, let's mo. Meron pa rin tayo. If they love me and they love you, that's our day. They will adjust. Nagigets mo, ito yung, may part na na-surpass ko yan, na nakokonsensya ako, na nagigilty ako, pero, ang araw na yun, pag iisang dibdib. So, hindi yun dapat mag-a-adjust ako para makapag-gown ka. Kaya mas gusto ko ibigay sa'yo yung... Tsaka hindi natin pwedeng labanan yung rule ng simbahan na... Yun nga eh. Respetuhin natin yun, syempre. Nakakalungkot, pero... Kaya sabi natin, di ba, self-care is not selfish. So, maintindihan na kung mahal talaga nila tayo. Totoo kung naman. Ayaw nilang hindi mag-gown, huwag sila pumunta. Totoo. Kaya sila reception, gets na yun. Totoo. Tumatanda na tayo para gawin pang big deal yung mga maliliit na bagay, no? Tsaka ano ba naman yung sumunod ka sa rule, di ba? Isang buong araw. Ano ba After naman nun, maganda ka, ganun na lang. Ano ba naman yung rumespeto ka, di ba, sa simbahan? Yung mga Kasi yun ang rule nila, di ba? Anyways, wala na tayo sa tanong. Kung yun naman na pagkasunduan natin, yun ang perfect wedding. Simbahan. At dati, di ba, sobrang gusto ko ng simple lang. Oo. Pero this time, gusto ko na ng bongga. Alam mo ba, sa totoo lang marami nagsasabi, isa rin to sa mga sa mga... Dati kasi sobrang gusto ko simple lang. Kahit ako. Pero nung mas tumatagal yung relasyon natin, mas lumalalim, mas lalo ko naiisip at nararamdaman na gusto ko bigyan ng magandang kasal tong tao na to. Si Tony. Ang ganon siya. Gets mo? Gusto ko maranasan yung engrand. Hindi naman sobrang aabutin ka ng bilyon. Hindi naman ganon. Mapagastos ka, masakit, pero... Alam mo, worth it. Oo, it's a day to remember. Pinaghandaan mo siya, pinag-ipunan mo siya. Biglang gusto ko bigla sa'yo ng ganun, Tapos biglang naghiwalay, no? Yung masakit doon, yung... Ba't kayo umiiyak? Sakit mo nang ginastos namin sa kasal. Sabi ko naman nila, di ba? Pag mas malaki din ginastos mo sa wedding, mas naghihiwalay daw. Diyos ko, dami ng ganyan. Nasa sa atin pa din yun, no? Yun lang mga pamangkin. Sana nagustuhan nyo itong video ko na to. Video namin ni Jowa. Lupit ng comeback ko sa aking YT na naman. Sana magtuloy-tuloy na lang ulit.
Pero still, maraming salamat pa rin po sa mga sumusuporta sa akin dito sa YouTube channel ko at sa mga taong nagmamahal pa rin sa akin at sinasabi na, ito Vince, wag mo naman kaming iwan, magparamdam ka naman sa YT mo, inaamag na, may puro nasapot. Pasensya na guys, lalo ngayong mga nakaraan, si Jowa talaga ay, yung pagbubuntis niya, talagang crucial. Sensitive talaga silang dalawa ni Baby Tyrone ngayon. Kakalabas lang namin ng ospital para sa mga hindi pa nakakaalam. At guys, sa mga tatanong po, baka kasi tanongin nila kung ano to. Oo, ito yan. Binili ko yan sa, Temo ba? Life Sutra. O sa Shein. Hindi ko alam eh. Basta mga online app. Ayun siya. Couple Reconnect. Ayan na yan. Basahin nyo na lang. Maganda rin yung ganyan. Mahilig kami maglaro ng mga ganyan na mga para family and ibang bisita. Kasi, ang ganda lang ng tatanong. Alam mo, hindi ba sa chismis na or kahit anong pag-usapan. Ang ganda na kilalanin yung bawat isa. May matutunan ka sa bawat isa. So, ito pang couple. Hindi naman porket naging kayo na kasi yun na yun eh. Dapat. Tulad ko din. Dami ko natutunan sa iwa. Thank you. Sa akin, parang ako din sabihin mo, di ba natutunan ko? Manandam. O, di ba? Di ba? Marami ko natutunan sa iyo. Kahit di ngayon, kahit everyday. Yung sabi ko yan sa iyo. Still. Inaantok na si Vince, guys. Inaantok na to. Di naman. Pag ganyan siya magsalita. Nagkaroon lang ng effect sa akin yung usapan. Maganda Anong siya. effect? Sound effect. Wa, naiipit yung tiyan mo. Landi mo. Mabuntisin kita ulit. Ayoko na! Ayoko na. Ayun ako. Every Saturday, reality show. YouTube channel ni Jowa. Antok na antok ka nawa. Hindi nga. Maglalaro pa nga ako eh. Okay. Multitask na naman. Oo. Maglalaro ako, hindi pa ako naantok. Pagka-play pa lang niya, nag-set pa lang siya ng player niya. Talo, ganun na. Don't forget to brush your teeth and take a bath every day. Obey your parents. You know what's the best for you. Always drink water. Alam mo, parang gusto ko nang ibahin yun. Don't forget to brush your teeth and take a bath every day. Obey your parents. They know what's the best for you, but not every time. Papalitan ko na lang yun. Okay? Don't forget to brush your teeth and... Ay, alam mo, yaman mo na. Nasanay na ako ng sige ganun. na, Obey your parents. You know what's the best for you. Always drink water. Always stay safe. Always stay healthy. Always thank God. Peace, love, unity, and having fun. This is Tito Vince, si Mami Oni. And birthday. Birthday, halika. Gigisingin muna kita. Ang kulit mo kanina eh. Ayan. Gising mo talaga siya. And happy birthday! Please, like and... Aray! Hindi na yung big ko. Like and subscribe. Mwah!